Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ngayon ay araw ng Lunes, December 1, 2025. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Isang high-value individual arestado. Mahigit nasa 420,000 na halaga ng shabu at marijuana nasamsam. Pro 8 ipinamalas ang dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan sa gitna ng trillion peso March Rally. Nakumpiska ang 1 milyong halaga ng shabu, suspect arestado. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang malaking operasyon kontra droga ang matagumpay na isinagawa. Arestado ang isang high-value individual matapos masamsam ang tinatayang nasa higit 420,000 na halaga ng pinaghihinalaang shabu at marijuana. Patrolwoman Jesly Sabado sa balita. Ang isang 53 anyos na lalaki matapos ang matagumpay na implementasyon ng search warrant sa sitio Lapangan, Palasaan, Mankayan, Benguet, Kamakailan. Pinangunahan ng RPDEU CAR ang operasyon, katuwang ang Mankayan MPS, 1st PMFC, PDEU Benguet PPO at PNP-DEG SOU CAR. Naaresto ang suspek sa bisa ng search warrant na inisyu ng Municipal Trial Court Branch 4, Bugyas, Benguet. Nakumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 61.3 gramo ng hinihinalang shabu at 28.4 gramo ng tuyong dahon ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 420,000 pesos. Kasama ang mga sachet at tube na may shabu residue at iba pang non-drug paraphernalia. Isinagawa ang inventory ng mga ebidensya sa mismong lugar sa presensya ng suspek at mga testigo. Dinala ang suspek sa RPDEU CAR para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso sa paglabag sa RA 9165. Patuloy ang PNP sa pagpapatupad ng mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kaligtasan at katahimikan sa komunidad. Mula dito sa Baguio City, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Nagtipon-tipon ang mga residente ng Barangay 272 sa Maynila para sa isang mahalagang programa na isinagawa ng Community Affairs and Development Division ng Police Community Affairs and Development Group.
Ang magandang balitang ito ay ibabahagi ni Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban. Matagumpay na naisagawa ang isang information drive and awareness campaign noong ika-28 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Zone 25, District 3, Barangay 270, Manila. Ang aktibidad ay naglalayong bigyan ng komprehensibong kaalaman ang mga residente ng barangay hinggil sa mahalagang batas at programa na sumasaklaw sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Pinangunahan ng mga kinatawan mula sa Philippine National Police, PICA-G, Community Affairs and Development Division, sa pangunguna ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD, katuwang ang mga kapulisan ng Police Station 11 at mga lokal na opisyal ng barangay. So kaya namin binigay sa inyo para ma-inculcate sa isip nyo ang kahalagahan ng information dahil mapapahalagahan namin yung karapatan nyo, security nyo. Bibigay kami ng konting food packs para at least merong makatulong sa inyo. Kasi alam naman natin yung hirap dito. In a little way, makapagbigay kami sa inyo ng kagandahang loob. Naging tampok sa programa ang iba't ibang lecture at talakayan patungkol sa crime prevention, Safe Spaces Act, anti-illegal drugs, role of the constituents in anti-terrorism programs at RA 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act. Tinalakay din ni Police Captain Sumalinog ang patungkol sa fake news na mahalaga sa panahon ng digital media. Matapos ang serye ng lektura, namahagi ng food packs ang mga kapulisan ng PICA-GCAD bilang pagtatapos ng makabuluhang programa. Salamat po sa PNP. Maraming salamat po sa lahat na aming mga natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po. Ang information drive na ito ay malinaw na nagpapakita ng dedikasyon ng mga opisyales ng barangay at ng PNP PICA-G na siguruhin ang bawat residente ay may sapat na kaalaman upang maging ligtas, responsable at aktibong miyembro ng komunidad. Inaasahan na mga ganitong kampanya ay patuloy na magpapalakas sa pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng barangay. Mula dito sa Barangay 272, Manila, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. Pinalakas ng Philippine National Police ang kanilang presensya at kakayahan sa rehiyon ng Ilocos. Opisyal na itinurn over ang higit sa 85 milyong pesong halaga ng mga bagong kagamitan para sa mga pulis sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Police Corporal Mark Anthony Pico, ibalita mo. Pinalakas ng Philippine National Police ang kakayahan at kahandaan sa pagtugon ng Ilocos Norte at Ilocos Sur Police Provincial Offices matapos itong mag-turnover ng mahigit 85 milyon halaga ng bagong kagamitan na ginanap sa Plaza del Norte, Lawag City, Ilocos Norte. Pinangunahan ni DILG Secretary Juanito Victor C. Remulla at Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang formal na pag-turnover ng mga kagamitang magpapalakas sa mobility, firepower at ICT capability ng dalawang probinsya. Ang mga kagamitang ito ay naipagkaloob sa pamamagitan ng Congressional Initiative ni Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Marcos at Senator Amy Marcos. Malaking tulong ang mga bagong kagamitan sa pagpapabuti ng mobility, police visibility, surveillance operations, communication, at pagpapatupad ng batas sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nagpahayag ng pasasalamat si Police Brigadier General Dendo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, sa patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan at PNP leadership. Lubos kaming nagpapasalamat sa mga bagong kagamitang ipinagkaloob sa PNP. Tinitiyak namin ng mga ito ay mapapangalagaan at lubos na magagamit para sa mabilis, maagap at tapat na paglilingkod ng pulisya. Malaki ang may tutulong nito sa aming operational readiness, emergency response at pagsisikap upang mapanatiling ligtas ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, ani Police Brigadier General Dendo R. Reyes. Sa pagdaragdag ng modernong kagamitan, higit pang napalakas ang kakayahan ng mga pulis sa rehiyon sa pagtugon sa krimen at pagpapanatili ng seguridad para sa publiko. Dahil ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Police Corporal Pico. Naghatid ng agarang pag-asa at tulong ang 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company sa mga residente ng Alakapan, Cagayan na labis na naapektuhan ng pagbaha. Sa ilalim ng kanilang inisyatibong tinawag na Project Models, naabot at natulungan ang mga pamilyang nangangailangan. Patrolwoman Micheline Balyada magbabalita. Pinamalas ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ang kanilang malasakit at dedikasyon sa komunidad sa pamamagitan ng matagumpay na implementasyon ng project models sa Barangay Kapanikyan, Alakapan, Cagayan nito lamang ika-29 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Tinatayang nasa 77 pamilyang Agta at 60 pamilyang Ilocano na matinding naapektuhan ng nagdaang pagbaha ang nabigyan ng tulong at serbisyong pangkomunidad. Pinangunahan ni Police Major Jefferson D. Mukay, Acting Force Commander, ang pamamahagi ng tulong na kinabibilangan ng libreng medical check-up, gamot, bitamina at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang Holy Cross Parish Health and Nutrition Ministry Medical Team sa panguna ni Dr. Rose Lily Supnet Tala kasama ang volunteer doctors ang nagsagawa ng mga konsultasyon at serbisyong medikal para sa mga bata, matatanda at iba pang residente. Bilang karagdagang suporta, namahagi ang 2nd Cagayan PMFC ng kaldero at kaserola para sa bawat pamilyang Agta, gayon din ng relief goods, bigas at 100 gift packs para sa mga bata na may kasamang papremyo at candies. Naging masigla rin ang programa dahil sa isinagawang feeding activity para sa lahat ng dumalo at libreng gupit mula sa kapulisan at kasundaluhan. Tampok din ang PNP Agta Got Talent kung saan ipinakita ng mga katutubong Agta ang kanilang husay sa awit, sayaw at iba pang pagtatanghal. Tumanggap sila ng mga papremyo bilang pagkilala sa kanilang talento at kultura. Naging matagumpay ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company Advisory Group, Alpha Company, 17th Infantry Battalion, Philippine Army, LGU Alakapan, Alakapan Police Station at barangay officials. Ayon kay Police Major Mukay, mananatiling katuwang ng komunidad ang 2nd Cagayan PMFC sa paghahatid ng mga programang nagbibigay pag-asa at ginhawa, lalo na sa panahon ng sakuna. Patunay ito na saan man may nangangailangan, naroon ang serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Tunghayan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Arestado ang isang individual matapos ang isinagawang buy-bust operation sa Boratok Nuevo. Higit pa rito, nakumpiska ang tinatayang 1 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang shabu mula sa suspect. Ang balitang yan ay tinutukan ni Patrolwoman Andrea Dominic Tepalubos. Arestado ang isang miyembro ng LGBTQ sa isang matagumpay na drug buy-bust operation sa Barangay Lagubang, Boratok Nuevo noong ika-28 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Major Daji de Lima na nagresulta sa pagkakadakip kay alias Irene, isang LGBTQ member at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major de Lima, si alias Irene ay tinukoy bilang isang newly identified drug personality. Nakuha mula sa pag-iingat ng sospek ang tinatayang 150 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 1,020,000 piso. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya laban sa iligal na droga ng Philippine National Police, isang hakbang na nakatuon hindi lamang sa paghuli sa mga sangkot, kundi pati na rin sa pagpigil ng pagkalat ng droga sa mga komunidad. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinapakita ng matagumpay na operasyong ito ang dedikasyon ng Philippine National Police sa paglilinis ng mga komunidad mula sa banta ng iligal na droga.
at pagtitiyak ng kaligtasan ng bawat mamamayan tungo sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palobos. Nakatanggap ng makabuluhang tulong ang Police Regional Office 7 para sa kanilang mga tauhan na biktima sa naganap na 6.9 magnitude na lindol. Nagkaloob ng house repair aid o tulong pinansyal para sa pagkukumpuni ng mga bahay ang iba't ibang Rotary Clubs mula sa Bacolod, Victorias at Escalante. Patrolwoman Flora May Asares, magbabalita. Mga tauhan ng PNP at ilang residente ng Bugo City ang nakatanggap ng tulong para sa pag-aayos ng bahay na inilunsad ng Rotary Clubs ng Bacolod, Victorias at Escalante sa ilalim ng District 3850 na Humanitarian Initiative na 100 piso para sa Bugo sa Camp Don Pedro Rodriguez, Bugo City Police Station noong Nobyembre 29 ng taong kasalukuyan. Ang inisyatiba na may temang Together for Bugo, Rebuilding Lives, Restoring Hope ay naglalayong pakilusan ang lahat ng Rotary Clubs sa loob ng District 3850 sa 15 araw na fundraising campaign na naglalayong magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong komunidad at mga tauhan ng PNP kasunod ng mapangwasak na 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Northern Cebu. Ang malakas na lindol ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga maraming pangkabuhayan at mga kumpleto o bahagyang pagkasira ng mga tahanan ng kanilang pamilya. Humigit kumulang 46 na piraso ng gift voucher para sa house repair materials sa mga benepisyaryo na kung saan 30 ay mga residente mula sa syudad ng Bugo at 19 na tauhan ng PNP ang kasama sa tumanggap ng nasabing tulong. Dumalo rin sa aktibidad sina Police Lieutenant Colonel Eddie Piri Camara ng Cebu Police Provincial Office, Police Major Samuel Daculo, Chief of Police ng Bugo City Police Station, at Police Major Jeremy Shela Vigortiza, Chief ng Police Community Affairs and Development Unit o PICADO. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng 3 Rotary Club at kanilang koordinasyon ng Police Regional Office 7 sa pamamagitan ng OLC Foundation INC, matagumpay na naipatupad ang inisyatiba sa pagpapadali ng Director for Police Community Relations na tinitiyak ang direkta, napapanahon at mahusay na paghahatid ng tulong sa mga tauhan na higit na nangangailangan. Sa isang mensahe mula kay Regional Director, Police Brigadier General Enrico A. Maranan, sa ibinahagi ni Police Colonel Enrico E. Figueroa, Chief of Regional Staff, nagpahayag siya ng taos-pusong pasasalamat at pagbuhos ng suporta na nagsasabi, lubos na nagpapasalamat ang Pro7 sa inyong mapagbigay ng mga donasyon. Ang inisyatiba na ito ay tunay na nagbibigay ng mahalagang suporta at nagbibigay ng pag-asa sa napakahirap na panahon na ito. Dagong salamat, Rotary Club of Bacolod, Escalante, Victorious! Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Ipinamalas ng Police Regional Office 8 ang kanilang mataas na dedikasyon at profesionalismo sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan kasabay ng isinagawang trillion peso March Rally sa kanilang nasasakupan. Alamin ang buong detalye ng balita ni Patrolwoman Cristel Palafox. Ipinamalas ng Police Regional Office 8 ang kanilang matatag na paninindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa gitna ng trillion peso March Rally na isinagawa ng mga rallyista sa RTR Plaza, Justice Romualdez Street, Downtown Tacloban City, Leyte. Nito lamang ika-30 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa pangangasiwa ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Police Regional Office 8 Regional Director at sa pangunguna ni Police Colonel Noelito Egetigan, City Director ng Tacloban City, maayos na naisakatuparan ng kapulisan ang kanilang mandato habang tinitiyak ang balanseng pagpapatupad ng seguridad. Hindi lamang nakatuon sa seguridad ang kanilang presensya, kundi maging sa paggalang at pagtiyak ng karapatang pantao ng bawat kalahok at mga sibilyan na hindi kalahok sa rally. Magandang hapon po sa mga nanonood. We prepare sa mga personal natin, lalo na yung CDM natin. Tacloban alone, we have our 2 platoons from composed of CDN. Then we requested another platoons from the regional headquarters na mag-augment sa atin. Makita nyo naman sa background natin yung gamit ng
CDM natin from yun kompleto. Nakatulong sila sa atin para ma-maintain natin yung rally na maging peaceful. With regards naman sa mga nag-rally, sinunod naman nila yung kanilang promise na maging peaceful. In fact, after ng kanilang demonstration doon sa Artier Plaza, nang matapos na yung kanilang oras, they peacefully dispersed themselves. So, naging maayos yung deployment ng CDM. Naging mapayapa ang idinaos na rally sa pakikisa at pagtupad ng mga rallyista na sundin ang kanilang pinangako sa ating mga kapulisan na maging maayos ang kanilang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Bunga ng mahigpit at maayos na koordinasyon ng Pro-8, matagumpay na naipatupad ang lahat ng kinakailangang hakbang para mapanatili ang kaayusan, seguridad at kapanatagan ng publiko na isang patunay ng kanilang walang humpay na dedikasyon sa paglilingkod sa sambayanan. Mula dito sa RTR Plaza, Tacloban City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Arestado ang isang pinaghihinalaang drug suspect matapos isagawa ang bypass operation sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Patunay ito ng patuloy na pagpupursigi ng mga otoridad upang sugpuin ang ilegal na droga sa komunidad. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Raisa Sahonia. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang joint bypass operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station, ang drug suspect na si Elias Paul, lalaki at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint bypass operation ng mga operatiba, ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya matapos masawi ang isang padre de pamilya na walang awang pinagbabaril ng hindi pa matukoy na suspect sa Lanao del Sur. Nag-iwan ng matinding kalungkutan at katanungan ang insidenteng ito sa komunidad. Patrolwoman Veronica Lagi sa report. Patay ang isang padre de pamilya matapos pagbabarilin habang minamaneho ang kanyang payong-payong tricycle sa Barangay Mabel, Malabang, Lanao del Sur. Nito lamang ika-27 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa mga larawan nakuha ng mga residente, makikita ang nakahandusay na biktima habang nananatiling tahimik at tila walang kamalay-malay ang isang batang lalaki na sakay din ng naturang sasakyan. Ayon sa initial investigation ng Malabang Municipal Police Station, pauwi umano ang biktima sakay ng kanyang payong-payong nang bigla itong harangin at paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang mga suspek. Mabilis namang tumakas ang mga gunman matapos ang insidente. Sa kabila ng karahasang naganap, maswerteng hindi nadamay at walang natamong sugat ang naturang bata. Hanggang sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima, gayon din ang motibo sa pamamarila at agad nang naglunsad ang Malabang PNP ng hot pursuit operation upang matukoy at madakip ang mga responsable sa naturang insidente. Samantala, nananawagan din ang mga pulisya sa publiko na makipagtulungan at magbigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa ikalulutas ng kaso. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako si Patrolwoman Veronica Lagi, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. At mga ka-PNN, 24 days na lang, Pasko na.
Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.